Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Pagsiwalat ni Senator Panfilo Lacson sa katiwalian sa mga flood control project, suportado sa Senado. Yan ang MBC TV Network News ni Raymond Dad Paas. Nagkakaisa ang mga senador sa paghayag ng suporta kay Senador Panfilo Ping Lacson sa kanyang isiniwalat na matinding korupsyon sa mga flood control project. Ito ay mula pa lamang sa Bulacan, Pampanga, La Union at Oriental Mindoro. Hindi pa kasama ang ibang lugar. Unang tumayo pang maghayag ng suporta si Senador Joel Villanueva matapos marinig na ang kanilang lalawigan ng Bulacan ang pinaka-notorious sa mga ghost flood control projects, partikular na sa 1st Engineering District na suki ng pagbaha. Nakahinga ng maluwag si Villanueva dahil tila pag-absuelto ito sa kanya sa mga akusasyon na siya ang nasa likod ng mga flood control project sa Bulacan. Tinawag namang grand robbery ni Senator Erwin Tulfo ang nangyari sa mga flood control project. Sabi ni Senator Erwin, harap-harapan itong pagnanakaw sa kaban ng bayan dahil alam nilang hindi sila mapapanagot. Narapat lamang na sila'y kumilos bago pa man muli tayong malubog sa baha. Muli namang iginit ni Senador Juan Miguel Bigzubiri na pangalanan kung sino ang mga congressman at senador na nasa likod ng mga congressional insertion sa mga flood control project dahil nakapagtataka na wala ang mga ito sa National Expenditure Program o NEP, ngunit matapos dumaan sa Bicameral Conference Committee o BICAM, ang national budget ay nagsulputan ng mga kontrobersyal na proyekto. Sa panig ni Senator Risa Hontiveros, nakalulula ang report na napakalaki ang nawawala sa katiwalian sa mga flood control project habang nalululog tayo sa baha. Insulto ito sa buwis ng mga Pilipino na naaanod lamang sa baha. Sabi ni Hontiveros, kung ordinaryong Pilipino ang nagkasala ay kulong agad, ngunit kung opisyal ng gobyerno ay ligtas at tanggap na ang lahat. Para kay Senador Loren Legarda, tama lang na magsagawa ng investigasyon at dapat lang na may makulong dahil paulit-ulit na lang ang korupsyon. Sabi ni Legarda, kung gusto natin ang tunay na pagbabago, kailangan nating baguhin hindi lang ang batas kundi ang ating kultura. Hindi umano tama ang kaisipan na ganyan na talaga, wala tayong magagawa. At ang mga bata ay maririnig ang salitang lahat naman nangungurakot. Para kay Legarda, maliban sa paglilinis ng baha at basura, kailangan din natin ang paglilinis sa pamahalaan at lipunan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa MBC TV Weather Update, isang tumatama na sa Aurora at signal number 1 itinaas sa ilang bahagi ng Luzon. Nasa kalupaan na ng kasiguran Aurora ang Tropical Depression isang matapos itong mabuo mula sa pagiging low pressure area. Natukoy ang sentro ng bagyo sa vicinity ng kasiguran Aurora, kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 15 km per hour, taglay nito ang pinakamalakas na hangin na 55 km per hour, at pagbugso na umaabot sa 90 km per hour. Kaugnay nito, nakataas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Luzon ay ang Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, at Northern Nueva Ecija. Pinalalakas ng bagyong isang ang southwest monsoon na magdudulot ng malalakas na pagbugso ng hangin at pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, malalaking alon naman ang aasahan sa baybayin ng Batanes at Cagayan, habang katamtamang pag-alon sa Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Pinapayuhan ng mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot lalo na kung hindi bihasa o kulang sa kagamitan. At sa ating Metro Manila ngayon, DOTR may libreng sakay sa MRT3, LRT1, at LRT2 dahil sa masamang panahon. Nagpapatupad ng libreng sakay ang Department of Transportation sa Metro Rail Transit 3, Light Rail Transit 1 at 2 simula kaninang alas 12 ng tanghali ngayong araw. Ito ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng suspensyon ng klase dahil ng masamang panahon sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa DOTR, layunin ng libreng sakay na matiyak ang kaligtasan ng mga commuter at agad silang makauwi sa kani-kanilang mga tahanan sa gitna ng banta ng malakas na ulan. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan para mabigyan ng agarang tulong ang publiko sa panahon ng kalamidad o masamang panahon. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition.
Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.